sama-sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, isa ang kumpirmadong patay sa sunog sa Caloocan City ngayong hapon at isa pang naiulat na nawawala. 70 pamilya ang nasunugan. Saksi, si Von Aquino. Tulong-tulong ang mga residente sa pagbubuhat ng mga timba-timbang tubig para maapula ang sunog sa Barangay 81, Caloocan City na nagsimula mag-alas 5 ng hapon. Dahil sa sunog, pansamantalang isinara itong bahagi ng MacArthur Highway papuntang Valenzuela City. Pero para makadaan pa rin po yung mga motorista, gumawa na lamang po ng zipper lane dito. Ang mag-asawang Cruz na sunugan ng bahay, kasama raw ang pera na ilang taon na pinaghirapang ipunin. Dali-dali po kaming umuwi rito sa bahay. Ngayon po, ang nabutan ng asawa ko, nandito na po yung apoy sa may iskinita. Doon po sa loob ng kwarto, marami na pong usok. Tapos yung mga tao po siguro lumabas na. Tapos ako na lang doon mag-isa sa loob. Tapos lakas po ng ulan. Tapos nung sobrang usok na po, lumabas na po ako. Akala ko may nag-aaway. Pagbaba ko, around 4 o'clock, nakita ko na agad yung may apoy. So, ayun. So, nag-start na akong magtatawag ng bumbero. Pero sa gitna ng pag-apula sa sunog, dalawang napaulat na nawawala, isang lalaki at isang babae. Itong pamilya na ngayon nandito sa barangay, anak niya kanina pa hinahanap. Hindi pinapakita, babae na 16 years old. 4 naman ang nasugatan kabilang ng isang fire volunteer na nakuryente, pero nasa maayos na kondisyon na raw ngayon. Ayon sa Caloocan City BFP, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa mga bahay sa light material. Wala naman daw naging problema ang mga bumbero sa kalsada at supply ng tubig, pero ang challenge sa amin yung mga makukulit na tao, ongoing pa po operation, pasok sila ng pasok sa loob. inaalam pa ang sanhi ng sunog na tumupok sa tinatayang nasa 50 bahay. Under investigation pa po, pero as per mga witnesses natin, electrical. As per witnesses po, yun po ang sabi, may mga illegal connection po ng wire, ng kuryente. Sa pagtaya ng BFP, 70 pamilya ang nasunugan. Nasa 300,000 pesos ang tinatayang halaga ng natupok na ari-arian. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tuluyang naapula mag-alas 10 ng gabi. Ayon sa barangay, kinakailangan nila ng tent, tubig at pagkain para sa mga nasunugan. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. 10 arestado sa marahas na initiation rites umano sa 2 lalaki sa Noveleta, Cavite. 4 na menor de edad ang kasama sa hinuli. Ating saksihan. Walang kalaban-laban ang biktima habang pinauulanan ng suntok at tadyak ng ilang lalaki. Sa isang punto, maririnig pa ang pagbibilang ng mga lalaki sa gitna ng pambubugbog. Nakarating sa mga pulis ang sumbong na nasa 50 lalaki ang nagtipon-tipon sa bakuran ng isang bahay. At nang rumisponde sila, 10 ang arestado, kabilang ang 4 na minor de edad. 2 biktima ang nakaligtas na edad 18 at 15. Nagpapagaling sila sa ospital. Iba rito, tumayo pa at ang iba rito ay minor de edad. And then eventually, nung tinanong natin kung anong meron, ang sabi nila meron lang silang gathering or meeting. At the same time, meron silang dinadala ng ganyan. Pero based on our initial investigation, nagkaroon sila ng kumbaga parang initiation rites. Batay sa investigasyon, nagsagawa ang grupo ng tinatawag na 30-second massacre bilang bahagi ng kanilang initiation rites. Ipili ang grupo nila ng mga membro at magsasagawa ng initiation, which is bubugbugin nga yung sasaling membro. 30 seconds yun na susuntokin siya sa iba't ibang parte ng katawan. Bare hands ang ginagawa. Maharap sa reklamong paglabag sa anti-hazing law ang 6 na dumaan din umano sa kaparehong initiation rites. Nasa kustodiya ng Office of the Municipal Social Welfare and Development ang mga minor de edad. Itinanggi nila ang mga paratang. Anong purpose ng samahan nyo?
community service. Nagsaservisyo kayo. Pero kayo, wala kayong mga outstanding na kaso. Para sa GMA Integrated News, ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nagpaliwanag ang COMELEC kaugnay sa umunoy discrepancy sa partial and unofficial count na lumabas sa media. Posible namang matapos na bukas ang canvassing ng mga boto. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Mula sa kabuang 175 certificates of canvass, 159 na ang nabilang ng National Board of Canvassers. Kabilang sa mga na-canvass ang mga COC mula sa ibang bansa at local absentee voting. Nabilang din ang COC mula sa 5 lungsod sa Metro Manila, Baguio City, 5 probinsya sa Luzon, Lapu-Lapu City sa Cebu, General Santos City at probinsya ng Camiguin. Halos lahat na rin daw ng COC ay na-transmit na. Yung po mga nakakaraan, 2 linggo yung canvassing. First time. Kahit i-research nyo sa kasaysayan, sa unang araw pa lang ng canvassing 58. Kinakailangan mabilis pero pinagkakatiwalaan. Posibleng matapos na raw ang canvassing bukas. Kaya hindi na rin daw kailangan ng hiling ni Congressman Rodante Marcoleta na partial proclamation para sa mga senatoriable na sa tingin ng COMELEC ay statistically impossible nang maapektuhan ang ranking. Sa tansya ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa Sabado o Linggo ay maipoproklama na ang mga bagong halal na senador. Sa kasunod na araw naman inaasahan ang proklamasyon ng party list para raw magkasya sa venue. Halimbawa tapos ka na ng canvassing ng Huwebes o Biyernes, meron ka man lang isang araw to prepare the venue. Gusto naman natin ibigay na mga kahit paano marangal at maayos yung lugar kung saan ipoproklama yung mga magigiting nating senador at saka miyembro ng Kongreso sa party list. So hinahanda pa po yan. May mga formal na invitation pa nga po na pinapadala upang sila ay makadalo at kasama yung mga miyembro ng kanilang pamilya. Isa pang hiniling ni Marcoleta ay linawin at ilagay sa record ng COMELEC ang paliwanag nito sa issue ng umunoy discrepancy o duplication sa partial and unofficial count na lumabas sa media. Sasagutin daw ito ng formal ng COMELEC, sabay ng pagsabing walang anomalyang nangyari. Wala pong misteryo na naganap dyan. Talagang yung processing and sequencing po ang nagkaproblema kung bakit nagkaroon tayo ng delay ng pagdadala. And then again po, pinoint out po yan ng mga tao ng transmission group ng COMELEC doon sa mga IT people ninyo. At wala po naging question yung IT people ninyo dahil kitang-kita. Nandun talaga. At kitang-kita po yung pagkakalatag doon sa results website. Wala po kasing dobling sa results website Doon po doon sa mga private websites nagkaroon ng pagdodoble. Nung nakorek po yun, nagpapasalamat din po kami dun sa ilang ahensya na inayos nila kagad. Tingnan nyo po yung mga websites ngayon, pati sa PPCRB, sabay-sabay na po. Halos siya, magkakapareho na po kami ng datos. Wala. At ang tangi lang lagi namin sinasabi, and even in the past, ang kadayaan ay nangyayari dun sa mga natitira pa ring mga human interventions. Bagamat wala pang inilalabas na opisyal na resulta ng canvassing ang COMELEC, nagpalabas na ng pahayag si Senador Bong Revilla. Sa kabila raw ng hindi inaasahan, ay nagpapasalamat pa rin siya sa mga taong sumuporta sa kanya. Pang-14 si Revilla sa partial and unofficial count as of 7:36 p.m. kanina mula sa 97.37% ng clustered precincts sa buong bansa. Pang number 13 si Ben Tulfo na wala pang inilalabas na pahayag. Habang pasok sa top 12 si Senadora Amy Marcos. Mahigit 1 milyon ang lamang niya sa mga sumunod sa kanya. Sa mga nagdaang eleksyon, naging mainit ang agawan sa huling slot sa senatorial race nang ilan ay nauwi noon sa election protest. Si Mayor Abby Binay na pang-15 sa unofficial count, nagpasalamat sa 11 milyong Pilipinong nagtiwala sa kanyang kaya niyang gawing better ang Pilipinas. Handa naman daw maglingkod si Congresswoman Camille Villar na pasok sa top 10 base sa unofficial count. Ang kanyang ina na si Senadora Cynthia Villar nagpasalamat din sa mga sumuporta sa kanya kahit di siya pinalad na manalo bilang kongresista sa Las Piñas. Si Ping Lacson naman sinabing maraming matututunan sa nagdaang eleksyon at sa huli tao ang magpapasya na siyang kahalagahan ng demokrasya. Ang Malacanang, ginagalang daw ang resulta ng eleksyon. Ano mang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo
na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. Inaasahan na rin daw ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oposisyon pero handa raw nilang labanan ang mga tinawag niyang obstructionists. Pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mang mga balita o ano-ano mang mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, tinatayang 80.27% ang voter turnout nitong election 2025. Mataas yan kung ikukumpara sa mga nagdaang midterm elections. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Napipitong magbago ang komposisyon ng Senado na magsisilbing impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang posibleng epekto niyan sa impeachment trial sa pagsaksi ni Maki Pulido. Ang resulta ng eleksyon sa Senado ngayon, posibleng may epekto sa mabigat na tungkuling kakaharapin ng mga senador. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 24 ang magsisilbing senator judges at kailangan ng 2/3 na boto para makonvict ang nasasakdal. Ang ibig sabihin rin, 9 na boto lang ang kailangan ni Duterte para maabsuelto. Sa pahayag mismo ni Senate President Cheese Escudero noon, nananawagan siya ng impartiality at objectivity sa lahat ng mga kasamahan sa Senado dahil alam niyang madalas na isasalarawan ng impeachment bilang isang political exercise. Kung sisilipin ang nabubuong composition ng Senado, anong posibleng maging epekto nito sa paglilitis sa bise? Sabi ni Professor Aris Arugay ng UP Diliman, maituturing ng pro-Duterte ang tinatawag na Duterten na sina re-electionist Senators Bongo at Bato de la Rosa at Congressman Rodante Marcoleta. Ganito na rin ang turing ni Arugay kina Senador Amy Marcos at Representative Camille Villar dahil kapwa inendorso ni Vice President Sara Duterte ilang linggo bago ang eleksyon pero bahagi rin sila ng alyansa ng administrasyon na ikinampanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Daratnan ng 5 yan ang mga incumbent senators na itinuturing na pro-Duterte, sina Senators Robin Padilla at dating running mate ng dating Pangulong Duterte na si Alan Peter Cayetano. 7 na yon. Kung pag-usapan natin ng impeachment, ang magic number kay Sara Duterte ay 9, di ba? For acquittal. Kapatid ni Cayetano ang re-electionist at pasok sa Magic 12 na si Pia Cayetano pero tumakbo siya sa slate ng Pangulo. Gayon din si Camille Villar, kapatid ni Senador Mark. It remains to be seen whether on certain issues hindi sila boboto ng pareho. Historically, they tend to, yung mga magkakapatid, lalo na kung full siblings, ito yung impluensya nung dinastiya sa Senado. Magiging mahalagaan niya sa Administrasyong Marcos na manatiling kakampi nila ang ibang papasok na senador na tumakbo, may iba pa sa labas ng alyansa at Duterten. Kabilang ang iba pang may kapatid na senador o kapatid sa gabinete. Mahirap naman tansyahin ang iba pang tumakbo sa ilalim ng Marcos Duterte Unit Team noong 2022. Nariyan din si Senador J.V. Ejercito. Sabi ni Arugay, sa sistema naman ng politika sa bansa, wala masyadong timbang kahit magkasama sa partido o sa alyansa. Mas kakalkulahin nila kada suporta sa kahit anong inisyatibo, polisiya ng Marcos administration, mas titimbangin nila, what will I gain? At if this is costly para sa akin, kung madedehado ako dito, kakayanin ba ng reputasyon ko? Lalo na bala kong tumakbo ulit sa 2028? Kabilang sa iisipin ng mga senador ang kani-kanilang political survival lalo na't may full media coverage ang impeachment trial. Kaya magiging mahalagaan niya ang bigat ng ebidensyang ihaharap ng mga prosecutor sa impeachment trial. Kasi yung proseso ng trial, pwedeng magkaroon yun ng impact. Kasi itong mga senador na to, hindi lang naman nila iisipin yung kanino ba ako may utang na loob. Sino ba yung tumulong sa akin manalo? It's more like, baka pag bumoto ko ng acquittal, baka ako naman yung balikan sa susunod na eleksyon. Inaasahang sa July 30 mag-uumpisa ang impeachment trial batay sa naunang inilabas na timetable ng Senado.
Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Hindi basura, kundi bangkay na isang babae ang natagpuan ng mga basurero sa loob ng isang garbage bag sa Quezon City. Hinahanap pa rin kung sinong nag-iwan sa bangkay. Saksi, si Oscar Oida. Mag-aalas 8 ng umaga kanina, nang makapasan umano ang ilang basurerong naghahakot sa San Lorenzo Street, Barangay Payatas A, Quezon City, ng sobrang bigat na garbage bag. Nang silipin nila ang laman nito, tumambad ang kamay ng isang tao. Hinila ko sa dulo kasi mabigat eh. Di tinastas ko sa ako. Kinuha ko yung mga plastic. Ilagay ko sa ako. Tapos yung plastic na fly item, buo siya. Tinastas ko na ulit. Nung nakita yung kamay, wala, takbuhan na sila. Takbuhan na rin kasi tao eh. Ayon pa sa mga basurero, wala silang nakitang dugo sa naturang garbage bag. Wala naman dugo, parang ano siya eh. Parang sinakal siguro yan. Matigas na. Siguro, isang araw pa siguro yan. Pero ang mga pulis, inaalam pa ang ikinamatay ng biktima. Base sa inisyal na pagsiyasat, babae ang biktima na nasa edad 30 hanggang 40 anyos. 5 buwan ang height, payat ang pangangatawan, fair complexion at may suot na singsing. Ang ipinagtataka raw ng mga pulis. Meron siyang 4 to 5 layers ng damit, kasama na yung jacket. Patuloy po yung pag-iimbestiga ng ating kapulisan. Kasi kung natural death, sa isang area siya makikita. Pero since nandun siya sa garbage na isinilib, tinitingnan natin ang mga anggulo kung meron po bang mga involved dito sa pagkamatay ng babae na ito. Sa ngayon, patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima at sanhi ng kanyang pagkamatay. Iniisa-isa na nila ang mga nakuha ng CCTV sa area kung may nakunang nag-iwan sa mga labi ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Hindi lang mga mamimili kundi pati retailer umaaray na dahil sa mataas na presyo ng karneng baboy. Kaya po ang Department of Agriculture ipatitigil muna ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price. Saksi, si Bernadette Reyes. Kanya-kanyang diskarte ang mga mamimili para makatipid ngayong umaabot pa rin sa 480 pesos kada kilo ang presyo ng baboy. Tumaas na po kasi pala ng presyo ng baboy po. Kaya? Manok na lang. Isang kilong binili namin tapos hati-hati namin ng yung gastos. Lampas yan sa maximum suggested retail price o MSRP na ipinatutupad ng Department of Agriculture. 380 pesos sa kada kilo ng liempo at 350 naman sa kada kilo ng kasim at pige. Sa Kamuning Market sa Quezon City, aminado ang mga retailer mahirap sundin ng MSRP. Nakailan taas na, hindi po kaya talaga. Kasi po, mataas na naman. Kaya ipatitigil muna ng DA ang pagpapatupad ng MSRP, bagamat hindi pa tiyak kung kailan. Dahil nga sa pagkawala ng baboy dahil sa ASF, and there is so much demand because of the present election, hirap na ma-implement yun. So, we're going to study it again. Ayon sa Department of Agriculture, manipis man ang supply ng local pork ngayon, napupuna naman daw ito ng imported na karne ng baboy. Tuloy-tuloy rin daw ang repopulation efforts ng pamahalaan. We have enough supply of pork. Kaya lang, ang limited number ngayon yung local pork. On imported pork, we have a lot of supply. Tuloy rin daw ang kanilang pakikipagtulungan sa private sector para makapag-supply ng mas murang baboy sa mga palengke. Sa Agora Complex sa Navotas, dagsa ang mga mamimili para sa pinipilahang 20 pesos kada kilong bigas. Itong P20 po is a conversion po ng ating P29 project ng Kadiwa. May 1 nang ilunsad ng DA ang programa sa Visayas, pero kinailangan itigil hanggang May 12 dahil sa election ban. Ayon sa Malacanang, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibenta sa 12 Kadiwa Center sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Bukas naman sisimulan ng pagbibenta sa 32 Kadiwa Centers sa Bulacan, Cavite, Mindoro at Rizal. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas nang hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Umaaray naman ang mga retailer dahil natitenga ang mas mahal nilang stock ng bigas. Mas nabibili po yung P20. Nakatenga. Wala po. Oo.
malulugi kami. Pagka laging may stocks, malulugi kami. Ililimit natin muna yung selling nila to a certain time para naman makapag-sell sila ng iba at another time. Para at least meron naman siyang makita. Nauna nang ibinenta ang 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas na todo suportado ng mga lokal na opisyal doon bago ang eleksyon. Pero may mga natalo sa kanila sa katatapos na eleksyon. Pero giit ng palasyo, ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Arestado isang lalaki dahil umano sa pang-scam at pag-issue ng talbog na tseke. At may mga video pa raw ang suspect sa social media na sakay siya ng maganang sasakyan sa kanyang mga road trip. Pero ang mga sasakyan, inupahan lang pala at hindi umano binayaran. Saksi, si Emil Sumangi. Tailing kami sa subject wanted person. Gamit niya ang sasakyan ay XRH 917 Expedition Black. Binuntutan at hindi na nilubayan ng Highway Patrol Group ang 29 anyos na wanted na si alias Melvin nang maispatan nila ito sakay ng isang SUV sa area ng Bacoor, Cavite. Tol, pag traffic baba na kayo, dalawa kanan. At nang maipit na sa traffic ang suspect. Okay. Nagbabaan na ang mga pulis. Sir, mga pulis po kami, sir. Pwedeng patabi lang po saglit, sir. Ito po ID ko, sir. Halatang nabulaga ang suspect. May warrant po kayo, sir. Ito po, sir, yung warrant niyo, sir. Agad itong may tinawagan sa kanyang cellphone. Baba muna yung bintana, baba yung bintana. Sige po, sir, bababa lang yung bintana, sir. Pero agad na naisakatuparan ng pag-aresto. Saan po ako dadala? Sa Krami po, sir. Sa Krami daw. Ngayon, sir, inaaresto ka po namin sa, nyo po, sa warrant of arrest po, sa Istapa, tsaka BP22. Sir, may karapatan ka pong manahimik. Inaresto si alias Melvin sa kasong estafa at paglabag sa Batas Pambansa 22 o pag-i-issue ng checking talbog o walang pondo. Ang isa sa mga nagabla sa suspect. Natakbuhan daw ng kulang kalahating milyong piso matapos na hindi bayaran ng suspect ang nirentahan itong sasakyan sa kanya. Inisyon niyo po kami ng maraming cheque. Dapat na ipapa-deposit po namin, pero pinipigilan po niya kami ipa-deposit kasi babayaran na lang daw po niya ulit ng true cash. Ayon sa complainant, galawang big time ang ipinakita sa kanya ng suspect kaya hindi niya ito pinagdudakan. Ang dating po niya is very formal po. Tapos yung pananalita po niya is very parang professional po talaga. Anak daw po siya ng general, pamangkin po siya ng ating security advisor. May binabanggit siyang mga connections po na iba't ibang name na nasa katungkulan po. Dagdag ng complainant, ang inupakan sa kanyang sasakyan ng suspect, nilagyan daw ng mga blinker at sirena, saka ginamit na sasakyan ng kanyang mga bodyguard. At sa mga video na ito na nakuha ng HPG mula sa social media account ng suspect, makikita ang ilan sa kanyang mga road trip. Sakay siya ng isang luxury vehicle na kinokonvoyan ng mga sasakyan sa likuran at harapan. Napapakilala po siya bilang isang mayamang tao. Pero kalaunan ayon sa HPG, nabuking ng pulisya na racket lang pala ito ng suspect. Through the series of validation and verification, napag-alaman din naman natin na hindi po yun totoo. Ginagamit daw niya itong paraan para makapangutang at makapang-scam. Isa po sa kanyang mga target, ito po mga vlogger. Isa po yun sa mga ginagamit po niya para makapambiktima pa at mabiktima rin yung mga kapwa rin vlogger, Sir Neil. So, bakit kaya vlogger na appear? Unang-una, syempre, sa impluensya ng mga vlogger na ito. Pati pala, ang mga luxury vehicle na gamit ng suspect, inupakan lang at hindi binayaran ayon sa HPG. At pati, ang mga bodyguard daw, kalaunan, naghain na rin ng reklamo matapos daw na hindi rin bayaran ng suspect. Pinagkalooban po namin siya ng tiwala. Tapos kami po ay sinaulihan po ng hindi po maganda. Sobrang naapektuhan po kami doon dahil kami po, pumapatas, lumalaban po kami ng patas. Naghahanap buhay po kami ng marangal. Kanina, muling nagsidatingan ang panibagong batch ng mga nautangan at na-scam umano ng suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Muli, baka po kayo ay nabiktima ni alias Melvin
narito po ang inyong HPG at bukas po ito. Bukas po kami 24/7 para po mag-cater ng anumang pong reklamo para po sa taong ito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa muling pag-ulan kanina. At ang tanong, tag-ulan na ba? Saksi, si Tina Panganiban Perez. Mainit pa rin sa halos maghapon. Pero kanina, sa bahagi ng Saranay, Caloocan. Oh my gosh, what happened? Ganito kataas na baha ang sinuong ng ilang motorista. Ayon sa uploader, 2 linggo nang hindi humuhupa ang tubig sa lugar. Sa Bacoor, Cavite nga. Mulan ng yelo. Grabe. May kasamang yelo ang malakas na ulan kahapon. Namangha rito ang mga residenteng nagsipagligo sa labas. Hapon kanina nang bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City. Hanggang bangketang baha ang idinulot nito sa Muñoz. Ang mga inabutang rider, dumiskarteng sumilong tulad sa ilalim ng MRT Kamuning Station. Nagsiligo rin sa ulan ang ilang bata para maibsan ang init. Sa lakas ng ulan, mabilis na ipon ng tubig sa ilalim ng waiting shed na ito sa Gamo Isabela. May pagkulog at pagkidlat din. Sunod-sunod din ang pag-ulan nitong mga nakaraang araw sa Tupi, South Cotabato. Yan ang nakikitang sanhi ng paglambot ng lupa at pagguho nito sa isang perya. Natabunan at nasawi ang lalaki na tutulog noon sa isang kubo. Sa Maitong, Sarangani, gumamit ang mga pulis ng lubid na itinali sa puno para ma-rescue ang ilang residenteng stranded sa ilog. Dati parang umuulan sa taas sa mga bundukin natin. Several hours ago, nung kanilang tatahakin ng daan na yun, ay biglang tumas yung tubig at muting na silang madali dun sa flashback. Patuloy tayong nakakaramdam ng napakainit na panahon hanggang ngayon. Pero ilang araw na rin tayong nakararanas ng napakalakas na ulan. Kaya tanong ng marami, tag-ulan na ba? Ang sagot ng Pag-asa, hindi pa. Although nakakaramdam nga tayo ng mga thunderstorm tuwing hapon, ay hindi pa po tayo naka-rainy season. May mga kondisyon na kailangang mangyari muna bago makapagdeklara ang Pag-asa na tag-ulan na. Dapat more than 50% ng station sa western section ng bansa natin or yung mga nasa may climate type 1 ay makapagtala ng 25 millimeters or more na pag-ulan sa loob ng 3 days na magkakasunod na araw. 3 consecutive days na magkakasunod na araw, and then dapat meron silang at least 1 millimeter na daily rainfall. Weather system usually affected by southwest monsoon. So sa climate type 1, merong 2 pronounced seasons. So dry during November to April and wet the rest of the year. Kasama sa mga binabantayang lugar na may climate type 1 ay ang Lawag, Ilocos Norte, Vigan, Ilocos Sur, Dagupan, Pangasinan, Zambales, San Jose Occidental, Mindoro, Pag-asa Science Garden sa Quezon City, Naiya at Batangas. Dahil pa iba-iba ang lagay ng panahon, payo ng Pag-asa sa publiko. Napapansin nga natin na may kainitan and then biglang uulan and then mainit ulit. So ito po kasi ay signature ng mga thunderstorm. So yung mga thunderstorm kasi natin, posible yung biglaang buhos ng ulan. So advice pa rin natin sa ating mga kababayan na lagi pa rin talagang magdadala ng payong. Tumutok din daw sa mga abiso ng Pag-asa. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, 3 weather system ang umiiral ngayon sa bansa. Bukod sa easterly sa frontal system, nagbabalik ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ang frontal system ay pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin habang ang ITCZ banggaan ng hangin mula sa magkabilang hemisphere o hilaga at timog na bahagi ng mundo. Ang convergence o salubungan ng magkaibang hangin ay pinagmumulan ng makakapal na ulap na nagdadala ng ulan. Bukod po sa mainit na panahon, pwede rin magpaulan ng easterlies na nagdadala ng thunderstorms. At base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may tsansa na ng ulan sa Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon. Mas malawakan at halos buong bansa ang posibleng makaranas ng pag-ulan sa hapon. At may matitinding buhos ng ulan pa rin na posibleng magdulot ng baha o landslide.
Sa Metro Manila, kahit aabot ang alinsangan sa 41 degrees Celsius, pwedeng maulit pa rin ang mga pag-ulan. 23 lugar naman ang pinaghahanda sa heat index na 42 hanggang 43 degrees Celsius bukas. Danger level po yan at posible magdulot ng heat stroke. At meron pong cloud cluster o kumpol ng mga ulap na namataan sa silangan naman ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, bahagi yan ng ITCZ at patuloy na i-monitor sa mga susunod na araw. Kapayapaan sa Ukraine at Gaza at responsableng paggamit ng artificial intelligence. Kabilang po yan sa mga mensahe ni Pope Leo XIV sa kanyang unang linggo bilang bagong Santo Papa. Ating saksihan. La pace sia con tutti voi. Sumainyo ang kapayapaan. Gaya ng unang mensahe niya sa balkonahe ng St. Peter's Basilica, halos 1 linggo na ang nakakaraan. Kapayapaan din ang mensahe sa unang post ni Pope Leo XIV sa Instagram. Kalakip ang mga aktibidad niya sa unang linggo niya bilang Santo Papa, gaya ng pakikipagpulong sa mga kardinal, unang misa sa Vatican Grottos, kung saan naroon ang puntod ni San Pedro, at pagbisita sa puntod ng yumaong Pope Francis. Noong 2016, si Pope Francis ang unang Santo Papa na nagkaroon ng IG account, ang Franciscus. Minana naman niya ang Pontifex account ni nooy Pope Benedict XVI sa X na dating Twitter. Naka-archive na ang X account ni Pope Francis sa ngayon. Ayon sa Vatican, mananatiling aktibo si Pope Leo sa X at IG. Kasama sa unang IG post ng Santo Papa ang kanyang unang pagharap sa media. Nakangiti pa siya at nakuhang magbiro bago magbigay ng mensahe. They say when they clap at the beginning, it doesn't matter much. If you're still awake at the end and you still want to applaud, thank you very much. Doon, nanawagan si Pope Leo na pakawala ng mga mamamahayag na ikinulong dahil sa pagganap sa kanilang tungkulin. Hinikayat din niya ang mga mamamahayag na alisin sa komunikasyon ng galit, poot, panghusga at pagkapanatiko. Ang komunikasyon dapat daw tinitipo ng boses ng mga mahihina at walang sariling tinig. Nabanggit din niya ang artificial intelligence na malaki anya ang potensyal pero kailangan daw maging responsable para matiyak na nagagamit ito para sa ikabubuti ng lahat. Isa nga ang pag-usbong ng AI sa mga dahilan kung bakit niya napili ang pangalang Leo. Sa una niyang pulong kasama ang mga kardinal matapos maging Santo Papa, inalala niya si Pope Leo XIII, ang unang Santo Papa ng 20th century noong panahon ng Industrial Revolution. Ngayon, naharap daw ang mundo sa panibagong Industrial Revolution na sinabayan ng developments ng AI. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Git ni Pope Leo, gagawin niyang lahat na makakaya para sa kapayapaan. Handa raw lagi ang simbahan na pagbuklurin ang magkakalaban para mag-usap. La guerra non è mai inevitabile. Le armi possono e devono tacere perché non risolvono i problemi ma li aumentano. Nauna nang manawagan ng Santo Papa ng pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine, tigil putukan sa Gaza at pagpapakawala ng Israeli hostages ng Hamas. Nakausap na rin niya sa telepono si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na inimbitahan ng Santo Papa na magtungo sa Ukraine. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nakatayo habang nagsa-cellphone ang lalaki yan sa China nang may nahulog ng mga kable na sinundan pa ng pagbagsak ng isang crane. Tumalbog ito sa concrete bricks kaya nakaligtas ang lalaki. Ayon sa ulat, may taas na 22 palapag ang crane. Walang naiulat na nasaktan at patuloy ang investigasyon. Papayagan na makapag-apply para sa first-level position sa gobyerno ang piling grade 10 at grade 12 graduate. At sa bisa ng resolusyong inilabas ng Civil Service Commission, pwede na mag-apply ang mga nagtapos ng grade 12 o senior high school at grade 10 o junior high school bago ang taong 2016.
Kasama rin sa papayagang mag-apply ang mga nakatapos ng 2 taon ng kolehiyo bago mag-2018 o yung mga nakatapos ng vocational o trade course. Kabilang sa posisyong pwedeng applyan ang clerical, custodial at iba pang sub-professional role. Paalala ng CSC, kailangan pa rin tugunan ang iba pang requirements gaya ng training, experience at civil service eligibility. Back-to-back ang birthday celebration ni Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Sinurpresa ni Jeneline si Dennis sa taping ng kanilang seryeng Sanggang Dikit for Real. At bukas naman ang kaarawan ni Jeneline. Ano kaya ang wish ng Denjen sa isa't isa? Yes, para sa kanya, para mas matagal pa namin siyang makasama. At maging masaya. At ano pa ba? Lahat na sa kanya na. Wish ko para sa kanya, sana dahil napakaganda nung pasok nitong taon na to, sana magtuloy-tuloy pa yung blessings para sa iyo at para sa pamilya natin. Mabibigat man ang eksena on-cam, kabaligtaran naman daw ito off-cam. Yan po ang kwento ni Kylie Padilla tungkol sa set ng kanyang serye na My Father's Wife. Maganda raw ang samahan nila ng co-stars na sina Gabby Concepcion, Hazel Kinochi, Snooki Serna at Jack Roberto. Pero pinaka-komportable raw siya kay Jack dahil nakasama na niya noon sa Bolera. Kita kami sa workshop actually, nag-workshop kami. And then, yun naman din yung comment ng mga tao na meron nga talaga, may chemistry kami. Work-life balance ba kamo? Aba, hindi lang suit up, kundi cheer up din ang ganap ng mahigit 30 lalaki sa Tokyo, Japan. Ang kanilang weekend routine? Cheerleading. Sila ang cheerymans, hango sa pinagsamang cheerleading at salaryman. Binubuo ito ng malalaking alumni na bahagi ng cheerleading squad mula sa isang universidad sa Japan. At ayon sa isa sa mga nagtatag ng grupo, pinili nilang magsuot ng suit para ipakitang hindi lang pantrabaho ang kasuotang ito. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.